Samantala, may report si RH29 RH9 Tina Nolasco. No warning policy sa mga obstruction sa kalsada sa Tondo simula na ngayong araw. Anong ibig sabihin nun? RH9 Tina Nolasco, Kamintina! Katunying ka, Jerry, epektibo na nga ngayong araw, August 3, ang pagpapatupad ng no warning policy laban sa lahat ng uri ng obstruction sa mga kalsada at bangketa dito sa Tondo, Maynila. Partikular na dito sa Gagalangin, Smoky Mountain, Don Bosco, Pretil at Balut, Tondo. Ayon kay Manila Police District Station Commander 1 o Station 1 Commander Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon, sapat na ang 3 buwang information drive, paalala at babala na ipinagkaloob ng pamahalaan upang ihanda ang mga residente sa nasabing polisiya. Dahil dito, wala nang ibibigay na warning sa mga malinaw na lalabag sa batas at umiiral na mga ordinansa dito sa Tondo. Dahil sa bagong patakaran, agarang titikitan o i-issuehan ng citation ticket at kakasuhan alinsunod sa batas ang mga sinumang mahuhuling naglalagay ng mga sumusunod na harang. Kabilang dito ang mga halaman at pananim na mga nakaposte sa kalsada o bangketa. Etong mga pansariling harang gaya ng semento, bakal o anumang bagay na iniligay upang magsilbing reservation o maiwasang maparadahan ang pampublikong kalsada. Maging ang mga signage at trapal, mga poster, signage, lona na umaabot at nakaharang lumalagpas sa kalsada. Oo, Ka Jerry. Maging ang mga gulong at kagamitan ng vulcanizing shop, lamesa, upuan at iba pang kagamitang pangnegosyo. Ayan. Kaya pala nagbabaklas na si ate ng lona niyang umabot sa kalsada. Ayan, oh. Correct. Ito sa video. Ka, Jerry. Oo, sa ating ang pag-iikot ay yung ilang mga residente, mga may negosyo, mga may karinderya ay unti-unti nang nagbabaklas ng kanilang mga trapal. At kahit nga maulan, sabi nga nila nung ilang ating mga nakapanayam, kailangan daw nilang sumunod kesa naman na magka-violation. Maging yung mga e-bike, motorsiklo, Ka, Jerry, Katunying at iba pang mga sasakyang nakabalandra dito sa kalsada at bangketa ay huhulihin yan at titikitan. Maging yung iba pang mga tambak na construction materials, basura at iba pang mga kalat. Git ni Police Lieutenant Colonel De Leon, ang mga kalsada at bangketa ay nakalaan para sa publiko at hindi dapat gawing pribadong paradahan, imbakan o extension ng negosyo at tahanan. Paglilinaw naman ng opisyal, hindi layunin ng pamahalaan ang basta manghuli lamang. Sa halip, ang pangunahing hangarin nito ay ang kusa at bukal sa loob na pagsunod ng bawat isa sa batas upang mapanatiling ligtas, malinis at maluwag ang Tondo. Samantala, Ka, Jerry, Katunying, Tina, sa Tondo lang ba yan? May ganyang programa dyan sa Maynila? Dapat yan nationwide yan sa buong Maynila. Oo, tama ka dyan. Ka, Jerry. Maraming nga ang umaasa na maipatutupad din ito sa iba pang mga lugar at distrito din dito sa Tondo dahil maganda etong polisiya upang maiwasan din yung mabagal na daloy ng trapiko at mapabilis. Magamit ang kalsada ng lahat. Hindi lang ng ilang. Ayun pala, oh. May mga nakalagay nga palang halaman, ano. Baka inire-reserve nilang parking nila yan, kaya nilalagyan. No parking. Malamang. No parking sa iba para sila lang ang makapag-park. Malamang, kumbatsero. Oo. Nung mga nakaraang araw nga, Ka, Jerry, Katunying, ilan pa rin ditong may mga basketball court dito na ginawa ring paradahan na winarningan at pinaalis nga yung mga nakaparadang sasakyan. Kaya nga ito nabuo itong no warning policy dahil nga dito sa itong Tondo ay madalas nagiging paradahan na at itong mga halaman hindi na madaanan dito sa kalsada. Ate Tina, yung iba nating mga kababayan kaya ewan ko, narinig mo na siguro na hindi ka dapat magkaroon ng sasakyan kung wala kang garahe. Dapat, kumbaga, kung pwede bang magkaroon ng batas na ganun na batas man o ordinansa, national law o kaya local ordinance na kapag ka ikaw ay walang garahe, pag walang garahe, walang paparadahan, wala kang parking slot, wala kang kontrata sa isang yung pay parking. Wala kang karapatang magkasasakyan. Wala kang, parang ganun. Kasi
kung ipaparada mo, alam ba, magdamag muna ka parada sa kalsada yung sasakyan mo, kayo maghapon magdamag, nandidiyan yung sa harap ng bahay mo. Ginawa yung kalsada para madaanan eh. Para sa lahat. Ginastosan Hindi lang para yan, sa'yo. para sa lahat eh. Hindi mo naman para maging garahe yan. Kaya ganun, nagkakaroon tuloy ng, kumbaga, valid tuloy kumbachero, yung ganung klase ng proposal. Hindi dapat marehistro ang isang sasakyan ng Na kahit walang na sino parking. man kung walang parking, kung po pwede. Kaya lang, marami nagrereklamo, labag daw sa karapatang pantao yun eh. Oo, maganda nga yung panukala, Katunying. At sana pakinggan ng ating mga mambabatas yung ganyang panukala para naman disiplina, lalo na dito sa Tondo, Katunying, ka Jerry, dahil napakarami talagang nakaparadang sasakyan sa mga kalsada, kaya mabagal ang daloy ng trapiko. At sa ating pag-iikot nga, ka Jerry, Katunying, ilan sa ating mga nakapanayam ay handa naman daw sumunod, pero ilan sa kanila ay nadulas. Dahil Nadulas. Bakit? Basa ang daan? Bukod dyan, bakit nadulas? Mamaya daw, babalik din nila dahil maulan yung mga trapal sa kanilang karinderya. Pakinggan natin ang ating mga panayam sa ilang mga residente at negosyante sa Tondo. Siyempre naman. Ba't ay kabubuti ng daanan na to? Para lumuwag. Ano ko lang din po sa Facebook po, pero ano po, post lang din. Hindi kami. Wala pa namin magtanggal. Ano namin, paano kami makakapanalas mo ang mahal? Yan ang ilang dating panayam sa ilang mga residente at negosyante, mga karinderya dito sa partikular yan dito sa Vitas, Tondo. Ito si RH19 Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.